Ngayon naman, dumako tayo sa SWOT analysis at Pareto Principle na kung saan aming i-discuss kung ano ang Pareto Principle o 80-20 rule at SWOT analysis. Pareto Principle o 80-20 rule. Ang Pareto Principle o 80-20 rule ay isang konsepto na nagsasabing ang malaking bahagi ng resulta ay galing lamang sa maliit na bahagi ng ating gawain o dahilan. Ibig sabihin, hindi lahat ng ginagawa natin ay pantay-pantay ang epekto. May ilang bagay lamang ang nakakapagbigay talaga ng malaking ambag sa nagiging tagumpay natin. Halimbawa, sa isang negosyo, kadalasan 20% lamang sa 100% na customer ang nagbibigay ng kabuuang 80% na kita. O 20% ng mga gawain ay responsable sa 80% na resulta ng trabaho. Ngayon, dumako naman tayo sa region at halagaan nito sa negosyo. Ang prinsipyong ito ay ipinakalala ni Vilfredo Pareto, isang ekonomistang Italyano noong 1890s. Napansin niya na 80% ng kayamanan ng Italia ay pag-aari ng 20% ng mamamayan. Kaya mula noon, ginamit ng mga negosyante ang ideyang ito dahil madalas din itong makita sa negosyo o ekonomiya. Sa negosyo, mahalaga ito dahil tinutulungan nitong matukoy kung aling bahagi ng negosyo ang tunay na nakakaapekto sa tagumpay. Halimbawa, maaari nitong ipakita kung aling produkto, serbisyo, customer ang may pinakamalaking ambag sa kita. Dahil dito, mas madali para sa kumpanya na mag-focus sa mga bagay na nagbibigay ng pinakamaraming resulta. Sunod naman is, bakit ito nakakatulong sa pagbibigay ng prioridad sa mga gawain? Malaki ang tulong ng Pareto Principle sa pagpaplano at pagbibigay ng prioridad dahil tinuturo nito kung saan dapat ituon ang oras, pera, pagsisikap. At kung alam ng isang negosyo o negosyante kung aling 20% na gawain ang nagdudulot ng 80% na tagumpay, maaaring nilang pagtuunan iyon at bawasan ang oras sa mga bagay na hindi naman ganoon ka-epektibo. Halimbawa, kung alam ng isang event organizer na 20% ng kanyang kliyente na bumabalik ang nagbibigay ng malaking kita, mas mainam na pagtuunan niya na lang ng pansin ang mga loyal na customer kaysa gumastos sa mga bagong kliyente na hindi regular. Sa madaling salita, ang 80-20 rule ay tumutulong sa negosyo upang mas maging matalino, mas produktibo at mas epektibo sa paggamit ng kanilang oras at resources. So, susunod naman natin ngayon is yung application ng Pareto Principles. So, sa pagbi-business, dapat na-apply din natin yung Pareto Principles. Example nito yung sa sales. Sa negosyo, 80% ng sales o kita ay karaniwan nang gagaling sa 20% ng mga produkto o sa customers. Halimbawa, natuklasan ng isang kumpanya na 20% ng kanilang kliyente ang bumubuo sa 80% ng total revenue nila. Dahil dito, nakatuon sila sa pag-aalaga at pagpapanatili ng key clients nila sa pamamagitan ng kanilang loyalty program. Ganon din sa produkto. 20% ng mga produkto ang bumubuo sa 80% ng kanilang total sales. Kaya mas pinopromote at mas madalas nilang ni-stock yung mga best sellers nila o yung mga mabibenta nilang produkto. Sunod naman yung sa complaints. 80% ng complaints ay karaniwan nang gagaling sa 20% ng issue ng customers. Halimbawa, sa isang restaurant is 20% ng mga menu items ang sanhi ng 80% na reklamo. Ito yung mga matagal ihain na items o kaya yung mga items na pag inaahain na is lumalamig na kaya binabalik ng mga customers. Dahil dito, ang management ay maaari nilang pagbutihin yung way na kanilang serving at pwede nilang alisin yung mga product na matagal gawin sa kanilang menu. Next naman natin is yung productivity. 80% ng resulta ay nagmula sa 20% effort ng mga nagawain. So, example natin dito is yung may isang empleyado na naramdaman niya na sa simula ng araw niya, yung 20% na
20% ng kanyang araw is nagbibigay ng 80% ng kanyang kabuuang resulta ng mga nagagawa niya. Kaya inuuna niya yung mga high value task sa maga para nabibigay niya yung full effort niya sa mga high value task na yon, at inuhuli niya yung mga low value task sa mga low value task na hindi naman ganun ka-importante. So, next naman natin is yung application ng Pareto Principle sa quality control. Ginagamit ng Pareto Principle para matukoy ang pangunahing sanhi ng mga problema o depekto. Halimbawa, kung may 10 dahilan ng pagkasira ng isang product, is sure na 20% lang doon dito ang sanhi ng karamihang problema. Sa ganitong pamamaraan, maaari mag-focus yung kumpanya sa 20% na yon at magresulta ito sa mas magandang produkto. Next naman is sa decision making. Ginagamit din ng Pareto Principle sa decision making. Madalas itong ginagamit ng mga manager at leaders. Sa halip na ikalat nila ang atensyon nila sa lahat ng bagay, pwedeng unahin nila ang maliit na bilang ng mga factors na nagbibigay ng pinakamagandang resulta. Sa ganitong pamamaraan, mas strategic at epektibo ang desisyon ng isang kumpanya. Next naman natin is yung sa Pareto chart. Yung Pareto chart is ginagamit upang malaman ang mga sanhi at ang mga pinakamalaking epekto sa mga produkto. Ito din is isang uri ng bar graph na sumusunod sa Pareto Principle na 80 to 20% rule. Hello guys, ngayon dumako naman tayo sa SWOT analysis. Introduction. Ano nga ba yung SWOT analysis? Sinasabi dito, ang SWOT analysis daw ay isang strategic planning tool na magagamit sa mga negosyo para kilalanin ang kanilang strength, weaknesses, opportunities, and threats. Ang main purpose ng SWOT analysis ay para tulungan ng mga business na gumawa ng magandang decisions and para makabuo din sila ng epektibong strategy. History ng SWOT analysis. Ang concept ng SWOT analysis ay ginawa way back pa ni Albert Humphrey, isang American management consultant na nag-develop din ng soft analysis noong 1960s. Strength and weaknesses. So, unahin natin yung strength. So, ito yung mga internal advantage, meaning ito yung mga bagay o maganda o malakas yung ginagawa ng company mo or business mo or service mo. So, pwede na siya ma-identify kung saan tayo madalas nag-excel. And gagamitin natin yun para magkaroon ng iba pang opportunities at para mas lumakas yung pagiging competitive ng service natin or ng company natin. Sa weaknesses naman, ito naman yung internal limitation. Ito yung mga bagay na humahadlang sa performance ng company mo or ng service. Pwede natin ito ma-identify. Titingnan natin kung saang area tayo madalas nag-i-struggle and i-improve natin yung nakita nating mistake o weakness para na-lessen na natin nga yung mga problema at mistake na pwedeng mangyari. So, after ng strengths and weaknesses, magtungo naman tayo sa opportunities and trends. So, yung opportunities daw, sabi ito yung external positive factor. Opportunities are external chances for growth and improvement or success. Siyempre, hindi sila nanggaling sa loob ng company but they come from the outside of the environment. Example nito is new market trends or customer needs. Pangalawa is government support or new policies, technological advancement with competitors, and partnership or expansion chances. As we can say, yung opportunities, ito yung mga advantage natin na kailangan nating i-grab para mas ma-achieve natin yung growth or competitive advantage. So, unlike opportunities na positive, yung threats naman is yung negative external factors. Threats are the external challenges or risks that can cause problems to reduce success or harm an organization performance. Example nito yung mga
bago at mas malalakas na competitors, mga economic downturns or tinatawag nating inflation, supply shortage or price increase, mga negative publicity or social issues, changing customer preferences. Bakit natin kailangan i-identify yung threats? Una, para makapag-prefer sa mga possible problems bago sila mangyari. Para makapag-create ng mga strategies. And lastly, para maprotektahan natin yung organization position and stability. So, kaya yung opportunities is yung advantage, yung threats naman is yung disadvantages na dapat nating agapan. So, we have the examples of SWOT analysis. So, number 1 is the McDonald's. So, for its strengths is globally recognized brand, strong franchise model, efficient supply chain and operation. For weaknesses, perceived unhealthy food, dependence on franchises for quality control, limited menu customization in some countries. So for opportunities, growing trend towards healthier menu items, digital ordering and delivery expansion, emerging markets in Asia and Africa. For threats, competition with Burger King, KFC, Jollibee, and other local chains, economic downturns affecting consumer spending, and changing healthy regulation. Next is the Apple Incorporation Technology Company. So for strengths, strong brand loyalty and premium images, innovative products such as iPhone, Mac, Apple Watch, and high profits margin and financial stability. For weaknesses, high product prices, less accessible to low-income markets, dependence on iPhone sales, limited customization compared to Android competitors. Opportunities such as growth in wearable tech and healthy devices, expansion in service such as Apple TV, Apple Pay, and iCloud, emerging markets in India and Southeast Asia. For threats, intense competition from Samsung, Huawei, and others. So, global supply chain disruptions and rapid technological changes. Next is the Coca-Cola Global Beverage Company. Strengths is strong global brand recognition, massive distribution network across 200 plus countries, huge product portfolio, Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid, etc. For weaknesses, we have the heavy dependence on carbonated drinks, declining consumption trends, health concerns related to sugar, limited presence in healthy beverage segments. So, opportunities, growing demand for low sugar or zero calorie drinks, expansion in developing markets, product innovation, Coca-Cola Energy and flavored water. So, for threats, increasing competition such as PepsiCo and local brands, government regulation on sugar and plastic use, changing consumer preference towards healthy lifestyle. Next is Shopee, an e-commerce platform. So for strength, strong brand recognition in Southeast Asia, user-friendly app and convenient payment system, aggressive marketing and promotion. For weaknesses, we have heavy reliance on discounts, reduces profit margin. So, logistic challenges in rural areas, dependence on sellers for product quality. So, for opportunities, growth of online shopping in developing countries, expansion of Shopee Pay and digital services, partnership with local brands and small businesses. So, for threats, strong competition such as Lazada, TikTok Shop, and Amazon, changing government e-commerce regulation, economic slowdown affecting consumer spending. Next is Toyota Motor Corporation, an automotive industry brand. So for strength, strong brand reputation for reliability, leadership in hybrid technology, efficient production system, Toyota production system. Weaknesses, low in fully
adopting electric vehicle or EV trends, recalls in the past affected images, complex global supply chain. For opportunities, increasing demand for electric and hybrid cars, emerging markets such as in India and Africa, innovation in self-driving and AI technologies. For threats, growing electric vehicle competition such as Tesla and BYD, rising raw material costs, and government regulation and emission standards. In conclusion, the concept of the lean production and Six Sigma Pareto principle and SWOT analysis all work together to improve business performance. Lean focus on removing waste and improving efficiency, while Six Sigma ensures quality through data-driven solution. The Pareto principle helps identify the most important factors that create the biggest result, and SWOT analysis guides strategic planning by examining strengths, weaknesses, opportunities, and threats. When combined, these tools help organizations make better decisions, improve productivity, and achieve long-term success through continuous improvements and smart strategy.